maalinsangan ang panahon dito sa Metro Manila, mas higit pa raw dyan ang init na nararamdaman sa ilang probinsya sa norte katulad ng Tuguegarao sa Cagayan. Sa sobrang init, natutuyo na raw ang mga lupain at ilang pananim doon. Live mula sa Tuguegarao City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, isa nga ang Tuguegarao sa pinakamaiinit na lugar sa Pilipinas. Sanay na ang mga residente rito, ngunit ang ilan umaaray dahil apektado ang kanilang kabuhayan. Nasa himpapawid pa lang ang eroplanong sinakyan namin papuntang Tuguegarao. Makikita na ang resulta ng matinding init. Ang lupain, halos tuyo na. Noong nakaraang Biyernes, pumalo sa 38 degrees Celsius ang temperatura dito sa Tuguegarao. Dahil sa tindi ng init, umaasa ang mga magsasaka sa manakanakang pag-ulan at sa demotor na water pump para patubigan ang kanilang lupang sinasaka. Ang magsasakang si Mang Daniel, nangangambang mamatay ang mga pananim. Kung wala kang pera, hindi ka makakakuha ng tubig. Kung may ulan, magtanim kami. So ngayon, ano po pinagkakakitaan nyo ngayon? Hindi, mag-tricycle lang. Tricycle na lang. Tumamlay rin daw ang kanyang mga alagang hayop dahil bukod sa init, ang mga damong kinakain ng mga ito, natutuyo na rin. Umabot sa 33 degrees Celsius ang naitalang temperatura rito ng Pag-asa Tuguegarao kaninang alas 2 ng hapon. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang estilo para magpapresko. Siyempre, sobrang init ng panahon. At the same time, nag-enjoy yung pamilya. Saka sama-sama kami mga magkakaibigan. Bakit masayang maligo sa ilog? Kasi mainit ang panahon. Dahil malamig ang tubig. Ang iba, sinamantala ang magpatuyo ng labada. Isa ang lungsod ng Tuguegarao sa pinakamainit na lugar sa Pilipinas. Noong 1969, dito naitala ang pinakamainit na temperatura sa bansa sa kasaysayan. Umabot ng 42.2 degrees Celsius. Sa strawberry farm naman sa La Trindad, Benguet, natutuyo na ang dahon ng mga pananim na strawberry dahil sa kakulangan ng patubig. Hindi na rin nadidiligan ng 2 beses kada linggo ang mga strawberry. Kung dati, karaniwang 3 hanggang 4 na buwan ang hinihintay bago anihin ang mga bunga, ngayon, maagang nahihinog ang mga ito dahil sa init. Dahil dito, nalulugi raw ang mga magsasaka. Pero ayon sa Strawberry Fields Farm Monitoring, hindi naman daw gaanong apektado ng tag-init ang kabuoang produksyon ng strawberries. Nagkaproblema lang daw dahil sa pabago-bagong panahon at nagkataong peak season ngayon. Hindi naman ho sira, kaso hindi na pwedeng ibenta sa mga turista kasi nga ho maliliit, reject na po. Jessica, ngayon kahit gabi na ay mararamdaman mo na maalinsangan pa rin dito sa Tuguegarao City. Ayan ang pinakahuling balita mula rito sa Tuguegarao, Jessica. Athena, ang pinakamataas so far itong tag-init ngayon this year, 38, tama ba? O umabot na ng 39? 38 po nung Biyernes, ma'am, ayon sa Pag-asa. Okay, at sabi ng Pag-asa baka tumaas pa raw. Ano kaya ang concern o takot ng mga taga-Cagayan na baka umabot, ma-breach nila yung 42.4 degrees na narating ng temperatura noong year 1969. Sa ngayon po ay naghahanda naman daw ang LGU ng Tuguegarao at ang mga tao dahil nga sanay na rin sila dito ay makikita natin na kahit tag-init ay nag-e-enjoy pa rin sila. Kanina ay naabutan nga namin yung ilang mga residente na sa ilog nagtatampisaw at sinasamantala nga yung init ng panahon para makapagsampay at makapagbilad ng kanilang mga labada. Okay, ang alam ko pagka mainit ang panahon, syempre hindi maganda para sa most crops, no? Pero ang alam ko rin, ang isa sa mga pinakamatamis na manggaraw sa buong Pilipinas dyan sa Cagayan dahil nga mainit din yung panahon, good for the mangoes naman. Yan po nga bang sinasabi ng mga residente dito at iyan daw ang tinuturing nilang biyaya dahil sa kabila nga ng mainit na panahon, ayan naman ang binigay ng may kapal sa kanila. Okay, in the meantime, paano kayo nag-cope sa maghapong coverage nyo sa sobrang init dyan? Athena? Marami po kaming ininom na tubig, ma'am, at dapat po marami kang kakainin dahil yun yung kapalit ng pawis at yung pagod na dahil sa init nga ng panahon ay mararamdaman mo. Okay, maraming salamat, Athena Imperial.